Ito talaga si Auntie Claire. Siya po ang taong, tama yung kasabihan, no? Siya po yung natuntong na bangaw sa kalabaw, mas mataas pa sa kalabaw. Yan po si Auntie Claire. Okay, sagutin natin tong mga sinasabi ni Auntie Claire. Ngayon, yung bagong sinabi niya. Sabi ni Auntie Claire, ang gulo talaga ng utak ni Auntie Claire, hinahalo-halo niya. Basahin ko muna yung sinabi ni BP Sara. Okay. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday or pamamasyal yan. Sabi to ni BP Sara. So yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Okay. Ano po pagkakaintindi natin sa sinabi ni BP Sara? Ako ang pagkakaintindi ko dyan, nagtatrabaho pa rin siya bilang Vice President kasi patuloy yung komunikasyon nila ng kanyang mga tauhan dito. Ano na ngayon kumbaga, high-tech na ngayon Kahit nasan ka kami nga sa Birada Eskwela yung Birada Agila yung mga ibang angkor nasa labas, through Zoom. Nakakasama namin sa Birada Agila. Ibig sabihin, nami-meeting niya yung mga tauhan niya. Kung may papagawa siya sa Office of the Vice President, kaya namang gawin. Anyway, maliit lang naman po yung, hindi naman po siya isang departamento, di ba? Maliit lang naman po dahil maliit lang po yung budget nila. Yung operasyon po ng Office of the Vice President ay maliitan lang po ngayong panahon na to. Kaya ganyan po yung sinabi ni BP Sara, no? Nakakapagtrabaho pa rin. Yun yung pagkaunawa ko. Pagkaunawa pala ni Claire, eto meron na naman nakita si Claire na aatakihin doon sa sinabi na yun. Di ba malinaw po, personal, hindi siya humingi ng budget, hindi siya opisyal. Pag opisyal po kasi kasama pa po dyan, may report ka pa po No, ano yung mga ginawa mo ron, ano yung pinuntahan mo. Siyempre, i-report mo yan kasi i-reimburse mo yan. Kung hindi ka man nabigyan ng pera, i-reimburse mo yung official na lakad mo. Kaakibat dun, yung mga ginawa mo dun sa official na lakad mo. Eto na po ang sagot ni Auntie Claire. Kung hindi ito personal trip, sana naging tapat siya sa pagsasabi sa dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia at hindi ito tututulan ng administrasyon. Ayan po Sara Duterte should report to the government and the nation the outcome of her recent trip to Australia. Malacanang official said, citing Duterte's official functions there. Hindi talaga naunawaan ni Auntie Claire. Simple lang po. Dalawa lang nga yan no? It's either ayaw lang unawain o bobo talaga. Simple lang po yun mamaya po mga tanong. Sasagutin ko yan maya. Nagbabalita pa lang ako. Simple lang po yan Di ba? Sabi ni BP Sara, ulitin ko lang, hindi niya sinabi na may official business siya ron sa Australia. Ang sinabi ni BP Sara, walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito, pero nagtatrabaho pa rin ako bilang Vice President. Through tawag-tawag, through meeting sa internet. Okay. So wala pong problema doon, no? Wala pong problema. Wala tayong nakikitang problema doon. Ang problema natin, pinagre-report ng isang music. Ganun po kataas na, no? Ito talaga si Auntie Claire. Siya po ang taong, tama yung kasabihan, no? Siya po yung natuntong na bangaw sa kalabaw, mas mataas pa sa kalabaw. Yan po si Auntie Claire. Gusto niyang pag-reporting. Inuutosan niya mag-report si BP Sara
sa personal na ginawa niya. Personal nga eh. Mamaya mag-report. Tsaka, na-report naman na ni BP Sara. Kitang-kita nga, naka-live naman si BP Sara. O, yun po yun. Makikipag-usap siya ron. Magpapa-interview siya sa mga press. Balak niyang kausapin yung mga kung sinong pwedeng kausapin doon. Niyayakag niya po yung mga Pilipino-Australian na sabihin sa kanilang mga pinuno, ipinaaabot niya na tumulong yung mga Australiano para mapalaya si Tatay Digong. Kung hindi mo pa alam yung purpose ni BP Sara, sayang naman ang intelligence ng palasyo. Diba? Bakit pa kayo may intel at saka confidential fund kung walang nakakaalam sa inyo? Kami nga, alam namin kung anong ginagawa doon ni BP Sara Okay. Punta po tayo dito sa mga sangkatutak pang ibang balita. Ako, naniniwala po ako, kahit hindi po ako naniniwala dyan sa survey. Ito po kasi yung pagkakaiba ng senatorial survey at saka presidential survey. Mas madali po magkatotoo yung survey ng presidential. Kasi isa lang di ba? Isa lang yung mananalo Unlike kasi nung senatoriables, ibigay na po natin yan. Umami naman dyan yung dalawang medyo may, anong tawag doon? Maaasahan na survey, yung SWS at Pulse Asia. Kasi mahirap talaga dahil 12 yung pagpipilian at hindi sila updated. Pwedeng yung mangyari ngayon, maka-apekto, lalo na, kasi sila buwan Yung survey nung February, lalabas nila March pa. O kaya mahirapan silang sumabay. Samantalang ngayon, digital. May sinabi ngayon alimbawa, bibigyan ko kayo ng sample. Si Binay. Sa tingin ko, panalo na si Binay. Kaso, inatake pa si BP Sara. Di ba? Inatake niya sa 20 pesos na bigas Iyon ang tingin kong dahilan kung bakit nalaglag si Binay. Aatake ka pa. Kung umistyle na lang siya na Lito Lapid, panalo na yun di ba? Wala Talagang ganun ang buhay. Okay. Ito po, pilit na pilit po, no? Pinahuhulaan nila May mga sinasabi muna. May mga kasangkot na matataas na tao sa gobyerno. Yung pagkawala po nitong mga sabungero. Ngayon, female showbiz personality. Tapos kanina may nakita ko, sabungero daw si Bato. Alam niyo yan? Sanay na tayo sa gobyerno na to na kahit walang kaugnayan, pilit pa rin itatawid yung ito ang dahilan na naman ito, mga Duterte na naman. More or less, alam na po natin kung sino po. Yung mga, saan ba involved yung mga sabungero na yan? Napakasimple lang naman po kahit hindi kayo nag-aral, no? Ang una pong may kinalaman tsak dyan, kasi ang alam ko lahat yan nung panahon na meron pang online sabong, di ba? Wag na wag niyo pong pilitin na iugnay na naman sa mga Duterte yan. Tamang maraming nawawalang sabungero noon. Di ba? Pero wag niyo pong ipilit kasi alam ng mga tao. Thank you very much sa nag-member si Lovely. Yan. Naging fan club member. Pwede po kayo mag-member ng fan club sa TikTok. Okay. Ulitin ko lang sinasabi ko. Tandaan po ninyo, pinatigil po ni Tatay Digong yung online sabong. Unlike po ng pagpapatigil po sa Pogo na matagal pa munang tumigil, si Tatay Digong, iba po talaga yung may kumandan salita
Once na sinabi ni Tatay Digong, tigil na yung online sabong na yan. Tigil po agad. Ganun po yung pagkakaiba ng pag-uutos ng isang Duterte at pag-uutos ng isang Marcos. Ito po. Panay po ang salita ngayon ni Risa Ontiveros. Akala niya kaya niya salagin sa mga pananalita niya. Na-establish na Ontiveros na pangatlo mo na to. Ito pong kay alias Rene. Kasi bakit ka magtitiwala kay alias Rene? Nakita nyo walang script eh. Alam niya yung sinasabi niya. Pag ang katotohanan po, hindi mo kinakailangan, yung buhay mo hindi mo kinakailangan na script dun. Sa'yo naganap yun eh. Alam mo yung nangyari. Pero bakit po nung nag-appear tong alias Rene dun sa Senado, binabasa niya. Pati nga yung pag-iyak niya dun sa pagbabasa, sinabi niya na hindi nakukonsensya siya. Kaya siya naiiyak dahil alam niyang mali yung binabasa niya. Hindi yun nagaganap eh. Ang malaking problema, ang malaking problema po ni Risa Ontiveros, okay lang na i-deny niya yan eh. Kung ngayon lang siya pinagbintangan na nagbayad o nanuhol ng mga witness. Ayon po kay Topacio, yung dalawang pangyayari, yung kay Kian de los Santos at saka dito sa Parmali, nakausap niya at may tape siya, no? Na talagang gawain na ni Risa Ontiveros yan. Paano mo ngayon i-deny yan? Okay lang yan kung ngayon lang may nag-akusa sa'yo. Pero kung pangatlo na yung nag-akusa sa'yo at pinatototohanan ni Yesyo Topacio na meron talagang ganyan, yari ka dyan. Bilang isa po sa pagpoprotekta ni Risa Ontiveros ay plano. Tignan nyo po ang term, ang ano niya, plano ng sampahan ng reklamo. Itong si alias Rene. Mabuti nga, sampahan mo ng reklamo na magkaalaman eh. Kasi ngayon pala, nakita ko na si Atty. Torion. Kahit na siniraan tong si Pastor Kibuloy, mukhang gusto niyang makausap tong alias Rene. Na siguro tutulungan niya kung abogado at abogado. Kasi didemanda na ni Risa Ontiveros eh. Yan po ang problema. Pero maganda po yan. Baka tokis mo lang yan, Risa. Pag humarap sa korte yan, ang taong hindi nagsisinungaling, kaya niya yan eh. Ang tanong lang, mga kapatid, ayan po, lumantad na ganyan yung kay Dilima, di ba? Lumantad, bumaliktad yung mga nag-akusa kay Dilima, pinalaya. So, ine-expect po natin na parehas yung magiging treatment kay Dilima at treatment kay Pastor Kibuloy na yung pangunahing witness. Siya yung pangunahing witness, di ba? Bumaliktad. Ayun po yun. Kayo naman, di naman ako nagre-reklamo. Hindi po ako nagre-reklamo. Si Risa Ontiveros po nagre-reklamo na kasinungalingan daw. Kami po, vlogger kami. Hindi po namin nirereklamo, tinatalakay namin. Puro ka kuda. Opo, tama ka ron. Kung hindi ka ba naman engot eh. Bakit hindi ako kukuda? Vlogger ako. Pwede mo ba sabihin sa mga singer, puro ka kanta? O kaya sa mga dancer, sino ba mga sikat na dancer sa TikTok? Yung mga gerero, sasabihin mo ba, ganyan po nakikita kung gaano kayo kahina ang kokote nyo. Vlogger ako, putya, sasabihin mo ako, puro ako kuda. Sabihin mo nga kay Guerrero na puro ka sayaw. O kaya kay Ogie Alcacid at saka kay kumakanta na si Regine tsaka si Ogie.
Sabihin mo nga kay Regine tsaka kay Ogie na puro kayo kanta. Kaya mukhang tanga pa rin kayo kahit sa social media. Pinatutunayan nyo lang na pinatutunayan nyo lang. Alam nga namang sumayaw ako rito. Political analyst nga ako. Di taga-angal ako. Kayo naman talaga. Puro ako kuda. Mahirap pag bigla ako sumayaw dito. Impeachment acquittal makakatulong kay BP Sara sa 2028 ayon kay De Lima. Tama naman yun. Pero hindi lang po. Yung atake nyo pa lang sa impeachment kay BP Sara, makakatulong na. Atake kayo ng atake. Wala pong humpay, di ba? Araw-araw, inaatake ng Congress. Sino po inaatake ng mga congressman sa kanilang sa kanilang mga press conference? Si Chis Escudero at si BP Sara. Sino inaatake ni Anticler? Si Tatay Digong at si BP Sara. Sino inaatake nito nila De Lima? Si Chis Escudero at si Sara. Si BP Sara. Sino po inaatake ng mga loyalista, mga lustay-lustay? Si BP Sara. Sino inaatake ng mga dilawan? Si BP Sara. Sikat na sikat si BP Sara. Sikat na sikat. Swerte. Bakit po swerte? Wala pong binabayaran si BP Sara ng mga troll. Ang mga troll ni BP Sara, pati media, napakaswerteng kandidato. Hindi po kinakailangan magbayad ng troll. Promotion sa lahat. Ang ginagawa nyo. Tignan po ninyo. Bakit po napopromote sa ginagawa ni Anticler? Pinupuna si BBM, di ba? Halimbawa, yung photo ops. Pupunahin si BBM. Bakit sabi ni BP Sara? Photo ops lang yan. Nag-photo ops din naman si Tatay Digong. Hindi na naman naunawaan ni Anticler. Ang ibig sabihin ni BP Sara ng photo ops lang, hindi talaga nagtatrabaho, nagpo-photo ops lang. Si Tatay Digong, totoong may war on drugs. Ulitin ko, totoo yung war on drugs ni Tatay Digong. Kayo po, masasabi nyo ba na totoo yung war on drugs ni BBM? Yun yung sinasabi nating photo ops. Wala ka naman talagang tinatrabaho sa war on drugs. Pero pag may katulad niyan, kaduda-duda nga, nagpahuli, walang nahuling, wala man lang may bit-bit, kusang lumutang nahuli. Hindi po sinabi ni BP Sara na si Tatay Digong hindi nagpapapicture. Pwede ka bang hindi magpapicture? Wala nga nahuhuli. Kaya talagang dinideny pa nila. Sarili lang nila yan. Nakakampi na nila yung mga nagsasarvey. Duterte legacy, pogo, tokhang, droga. Opo, anti-drugs po ang legacy ni Tatay Digong. Itanong nyo pa sa kapitbahay mong mahirap. Mayaman ka yata eh. Butata daw si Lustay kay Anticler. Paano naman na butata? Wala nga kayo masabi. Na nabubutata. Lalo nga kayo nabubutata eh. Biruin mo sabihin ni Anticler, yung raw, emotions, when emotions are high, intelligence are low. Putya, di bobo pala si Tuwing magagalit si Miriam Defensor Santiago, lagi pong galit yun. Galit sa mga bobo yun. Tuwing magagalit si Miriam, bumubobo ba siya?
Tuwang-tuwa nga yung mga Pilipino sa tukhang, hinahanap nga nila ngayon yung tukhang, Kayo naman 'no. Ang mga galit lang po sa tukhang, mga drug lord, mga drug pusher, mga dilawan. Ngayon kasama na loyalista. Galit na sa tukhang. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.